Kayo ay naghahanap ng lugar na kung saan makakapag-camping ka, makakapag-relax, makakakain ng masasarap na pagkain, magagandang mga tanawin, at higit sa lahat, ang drawing na nakulayan na matagal nang pinagpaplanuhan. Ay kita, samahan nyo kami sa 2 araw na bakasyon din sa Pingtung, Taiwan. Go! Gandang buhay! Araw ng Sabado, alas 8 ng umaga, naghahanda na kami para sa 2 araw na bakasyon. Hindi nga lang pala kami mag-asawa ang pupunta. Bali 8 kami lahat kasama ang cute naming driver na si Jackman. Saang party man din sa Taiwan, kung magpapabook kayo o mag-rent ng van o van surprising man yan, message nyo lang o i-contact. Aring calling card na na nasa baba. Di mabalik tayo. Kagaya nga ng sinabi ko sa intro, akalain mong nakulayan din ang mahigit 2 taong planong pagsuswimming na biruin mo yung natuloy din. Di na nga, isa-isa kaming kinaon ng van. Lahat ng gamit na madadala ay dinala. Siyempre, kanya-kanyang toka, may magdadala ng dinner, lunch, at breakfast. Ay sa sobrang dami ng dala, akala mo hindi nababalik, nag-aalala ako sa mga dala kong gamit. Sabi ko naparami yata. Ay nung nakita ko ang dala nila, kakaunti pa pala yung naihanda akong mga gamit. Ay kita na at tayo aalis na. Nung masundo na kami lahat, umalis na nga kami. Sa kalagitnaan ng biyahe, inabot ng gutom. Sakto nakakita ng bilihan ng mga prutas, nagtingin-tingin muna. Tingnan mo ang mga manggang iyan, ang pagkapupula. Nung pagtingin ng mangga ay niyog naman ang nabili. Panayan tanong ng presyo ng mangga, tapos niyog naman pala ang bibilhin. Ang pagkalayo manghang-mangha ako sa paraan nila ng pagbubutas na ring niyog. Garni pala ang ginagawa. Nung nabutasan, tinikman. Manyaman daw kung hindi nyo naiintindihan, Kapampangan, manyaman. Tagalog, masarap. Di tuloy na uli ang biyahe. Dini, tanaw na ang dagat. Parang malapit-lapit na yata. Iba na ang pakiramdam. Ibang-iba na rin ang simoy ng hangin. Amoy dagat na. At yan na nga, nakarating na sa Nanwan South Bay, dini sa Pingtung Country. Isa ang Nanwan South Bay Beach sa pinakamagagandang beach dini sa Pingtung Country. Nagbayad kami ng 300 NT para sa mapupwestuhan, kasama na ang payong at mga upuan. Pwede ding mag-ihaw-ihaw dini at mag-overnight. Inassemble na nga namin ang gagamitin naming tent. Mayroon naman kaming mga kanya-kanyang dala. Yang tent na bit-bit namin, dyan na lang namin ilalagay ang mga gamit na dala namin. Alas 4:30 na ng hapon. At ang dami pa rin mga naliligo. Tuwang-tuwa ang mga bata. Syempre, pati ang mga matatanda. Iba talaga ang pakiramdam pag nasa beach outing ka. Hindi ko na nga tinapos ang video kong ako'y sumigi na at naligo. Sabik na sabik sa dagat na akala mo'y first time na naligo. Di nung makapaligo, nag-aayos na kami ng aming mahihigaan. Dumidilim na, kaya ang aming tent, inaasimbol na namin. Kung sa malayo ay maliit, ay kung lalapitan mo ay napakalaki niyan. Kasya ang 4 na tao diyan sa loob na iyan. Di bahala na kung makakatulog ng maayos. Dumidilim na nga. Yung dami ng tao kanina, nagsipag-uwi na. Iniintay na lang namin gumabi para makakapagluto na kami ng hapunan. Ako ang nakatuka sa pag-iihaw. Piniprepare na at dinidikitan ang uling na gagamitin sa pag-iihaw. Ang akin nga palang iihawin ay pork chop at tilapia. Yung iihawin, nalagyan ko ng mantika, mali pala ang gayaon. Gawa ng pag nag-apoy, diri-diritso. Di wag na lang akong gagayahin. Inaayos ko na at piniprepare ang aking mga iihawin. Sa totoo laang, napapaluod ko laang, maliligo sa beach, mag-iihaw sa gabi, makikipagkwentuhan sa mga kaibigan, at syempre matutulog sa tent. Biruin mo ngayon ay nagagawa na namin, nakakatuwa laang. Nung maihaw ang pork chop, isinunod ko muna ang mga tilapia. Nasusunog gawa ng bigla ang apoy. Nagkamali nga ako sa discarding iyon. Nabuhusan ko ng mantika, dapat pala hindi. Buti na lang at nairaos.
O are, ang aming dinner. May inihaw na tilapia, inihaw na pork chop, mga sausawan, at meron din kaming mga dalang prutas tulad ng pakwan. Nung maihanda na, nagsalo-salo na kami at kumain. Thank you Lord sa pagkain at mga blessing na ibinibigay mo. So good morning guys, day 2. So yun, maaga kami gumising para maabutan namin yung sunrise. Makapag-picture kami. May mga kasama ko, nag-aayos sila. Yun, pakinig nyo naman yung ingay at yung ganda ng agos ng tubig, alon. Papakita ko sa inyo. Yan, good morning. Napakaganda ng tubig, napakalinaw. Ari na, breakfast na. Yung natirang pork chop na inihaw kagabi, corned beef, at syempre, hindi mawawala ang itlog at spam. Sa almusal pa lang ay talagang busog na busog ka na. Nung pagka-almusal, tinawag ko si Mrs. Sabi ko, kita doon. Dalhin mo yung upuan at tayo tumambay muna. Napakasarap sa pakiramdam, nakakapag-relax ng ganire. Lalo na't kasama mo ang taong mahal mo. At napag-uusapan ang plano-plano sa buhay. O di bali aring apat na rin ang marimar ng Taiwan. Hindi ko na nakuhanan lahat ng video para mabilisan. Photoshoot na lang kahit papano. Kung nanonood ka pa hanggang dulo, abay maraming salamat sa iyo. Kung nagugustuhan nyo ang ganitong content na ginagawa ko, edi mag-subscribe na kayo. O edi iyan, uwian na. Hindi na kami nagpaabot ng hapon at talaga namang napakainit na. Yang alas 9 umaga na iyan ay tirik na ang araw. Para sa amin, sapat na ang kaunting oras na inilagi namin dine sa beach. Sulit na sulit ang pagod. Ang importante, naka-experience. Kagaya nga ng sinasabi ko, hanggat bata pa at kaya pa, gawin na ang dapat gawin at puntahan na ang dapat puntahan. Habang andini pa sa Taiwan, para pag uwi namin ng Pilipinas, baon namin ang magandang alaala na ibinigay sa amin ng Taiwan. Ay siya, paano? Ako'y magpapaalam na. Kita-kita na ulit tayo sa susunod na vlog. Paalam!